Nasa gitna ng abalang buhay sa syudad, nagbukas sa amin ng isang pinto ng pagkakataon ang hindi inaasahang imbitasyon mula sa aming kababata. Matagal na kaming hindi nagkita ni Bert, at ang mga alaala ng aming kabataan sa baryo ay patuloy na nagbigay saya sa aking mga naunang taon. Nang dumating ang kanyang liham, hindi ko inaasahan ang mga salitang nakasulat dito. Bumalik kayo, mga kaibigan, at bisitahin ang aking nayon. Marami akong naisikwento at mga alaala tayong dapat sariwain. Habang binabasa ko ang liham na iyon, nagsimula akong magbalik-tanaw sa mga araw na puno ng kaligayahan at simple, ngunit masayang mga karanasan. Ang mga araw ng paglalaro sa ilalim ng araw, mga gabing puno ng kwentuhan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera, at ang amoy ng lupa at nyog na palaging sumasalubong sa amin tuwing kami ay pupunta sa bahay ni Bert. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya sa mga nakaraang taon, pero ang liham na ito ay tila isang senyales na kailangan naming bumalik at magbalik loob sa mga nakaraan. Isang linggo bago ang aming napagkasunduan, nagsimula na kaming magplano ng biyahe. Hindi na kami kabataan, at ang mga responsibilidad sa buhay ay tila pahirap na. Ang iba ay may mga pamilya na, ang iba naman ay may mga trabaho at mga negosyo. Ngunit hindi kami makapaghintay na muling magtipon-tipon at maranasan muli ang buhay sa baryo na minsan naming iniwan. Mabilis ang pagpapasya ng aming grupo. Nagset kami ng petsa, at habang papalapit ang araw ng biyahe, ramdam namin ang excitement at pangungulila. Wala na ang mga kabataan na walang iniisip kundi ang magsaya, ngunit naroon pa rin ang mga gabing magkakasama, ang mga kwento ng nakaraan na muling nais mapag-usapan. Ayon sa liham ni Bert, ang baryo ay matatagpuan sa isang liblib na lugar, malayo sa kabihasnan. Hindi ito ang tipo ng lugar na madalas daanan ng mga turista, at ayon sa kanya, sa huling mga taon ay naging mas tahimik ang kanilang komunidad. Wala na ang mga malalaking tindahan o mga makikinang na kalsada. Ang mga tao sa nayon ay tila nabubuhay sa isang mundo na walang masyadong koneksyon sa makabagong teknolohiya. Habang kami ay naglalakbay patungong nayon, ang daan ay tila nagiging mas makipot at mas magaspang. Walang makikita kundi mga malalawak na palayan, mga puno ng nyog, at ang tila malalim na kagubatan na nakapaligid sa amin. Ang hangin ay sariwa, at ang tanawin ay tahimik at puno ng likas na kagandahan. Sa bawat kilometro, napapansin namin ang pagbabago sa aming paligid, mula sa mga matatayog na gusali, naging mga kabundukan at mga bukirin. Habang binabaybay namin ang huling bahagi ng biyahe, nag-umapaw ang mga tanong sa aming mga isipan. Ano na kayang nangyari kay Bert? Paano siya namumuhay sa liblib na lugar na yon? At bakit nga ba niya kami niyayaya? Siguro ay nais niyang ibahagi sa amin ang mga pagbabago sa kanilang nayon, ngunit sa mga gabing ito, nagiging mahirap magtakda ng mga hinuha. Tinutulungan pa kami ng mga taga-nayon sa mga huling bahagi ng daan, kung saan ang kalsada ay nagsimula ng maglaho sa mga makakapal na puno. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, sa wakas ay nakarating kami sa tuktok ng isang burol kung saan matatanaw na namin ang buong baryo. Ang mga bahay ay nakatayo sa mga gilid ng burol, ang ilan ay yari sa nipahat, at ang iba ay yari sa kahoy at bato. Ang mga tao ay mukhang tahimik, at ang mga mata nila ay tila sumusubok magkilala sa mga dumating. Pagkarating namin sa mismong bahay ni Bert, inisip namin na ang lahat ay magiging tulad ng dati, puno ng kasiyahan at tuwa. Ngunit may naramdaman kaming kakaiba, isang presensya na hindi namin matukoy. Bawat hakbang namin patungo sa bahay ay may kasamang kaba at hindi maipaliwanag na pangamba. Para kaming lumilipad sa nakaraan, ngunit sa bawat sandali ay nakikita namin ang bagong mukha ng lugar na ito. Hindi na kami mga batang naglalaro sa bakuran ng bahay ni Bert. Kami ngayon ay mga adulto na muling bumalik sa mga alaala ng kabataan. Ngunit ang tanong ay, ano ang naghihintay sa amin sa lugar na ito? Magiging magaan ba ang aming pagbisita,
o may isang bagay na magbabago sa aming pananaw sa buhay na hindi na muling magiging kasing simple ng dati. Nasa harap na kami ng bahay ni Bert, at nang magbukas ang pinto, bumungad sa amin ang isang matamis na ngiti at yakap mula sa kanya. Halos hindi ko siya makilala sa unang tingin. Bagamat siya pa rin ang kababatang naaalala ko, may mga pagbabago sa kanyang hitsura. Hindi ko matukoy kung ito ba ay dahil sa edad, o kung may mga nangyaring kakaiba sa kanyang buhay. Tumaba siya, at ang mga mata niya ay may malalim na pagtatago, parang may mga lihim na hindi kayang ilabas sa simpleng ngiti. Ang tagal na nating hindi nagkita, ani Bert, na may kasamang malalim na hinga. Halina kayo, pasok muna kayo. Marami akong inihanda para sa inyo. Habang papasok kami sa bahay, napansin ko ang simpleng pamumuhay nila sa baryo. Hindi katulad sa syudad na puno ng teknolohiya at modernong kagamitan, ang bahay ni Bert ay tahimik at puno ng kalikasan. Ang mga dingding ay yari sa kahoy, at ang mga gamit sa loob ng bahay ay may simpleng kagandahan. Ang amoy ng nilutong pagkain ay nagsisilbing pag-anyaya, ngunit may kakaibang pakiramdam na tila may kulang. Nag-ayos kami ng mga gamit at nagsimula kaming magkwentuhan. Nang makaupo kami sa sala, nagpaalam si Bert at nagdala ng mga inumin at pagkain. Habang ang iba sa amin ay nagkakatuwaan at nagtatanungan, napansin ko na tila may mga mata na sumusunod sa aming bawat galaw. May ilang mga tao sa labas ng bahay na kami ay pinagmamasdan, ngunit hindi namin masabi kung anong ibig sabihin ng kanilang titig. Ang mga mata nila ay parang may mga kwento na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Hindi rin nakaligtas sa aming mga mata ang mga pahayag ng mga kababayan ni Bert. Parang hindi sila komportable sa aming presensya. Ang mga tingin nila ay palihim at tila may mga palihim na usapan tuwing kami ay dumaraan. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang magtaka kung anong klaseng buhay meron sila sa nayon. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Bert ay tila naglalaman ng malalim na kahulugan, kaya't hindi kami makapagtanong ng diretsyo. Minsan, habang kami ay nagpapalitan ng mga kwento, narinig ko ang tunog ng mga alingaungaw mula sa mga kabundukan. Isang huni ng ibon na mahirap maipaliwanag. Lahat kami ay napatingin sa isa't isa, at bahagyang nagkaroon ng katahimikan. Nang makakita kami ng isang lola na naglalakad malapit sa aming tinitirahan, kami ay inabot ng isang malamig na pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tila may naramdaman akong hindi tama. Ang pagkakaroon ng mga kababayan na hindi palaging nakatingin ng maayos sa mga bisita ay isang senyales na may mas malalim na dahilan. At sa mga sandaling iyon, nagsimula na kaming mag-isip, may ibang nangyayari sa lugar na ito. Matapos ang ilang oras ng kwentuhan, tinanong namin si Bert tungkol sa buhay sa baryo. Hindi ito katulad ng mga kwento ng simpleng buhay sa mga liblib na nayon na puno ng kasiyahan. Ang mga kababayan ni Bert ay may mga mata na puno ng pangarap, ngunit may mga lihim na tila tinatago. Hindi malinaw kung bakit may naramdaman kaming kaba sa bawat salitang lumalabas mula sa kanyang bibig. May mga tanong kami na hindi kayang sagutin ng diretsyo. Kahit gaano kami kasaya sa pagsama-sama, hindi ko maiwasang magtaka. May mga sandali ng katahimikan na tila mayroong hindi kayang ipaliwanag. Nang magtanghali, ipinaabot sa amin ni Bert ang kanyang mga plano. Ayon sa kanya, may mga espesyal na bagay siyang nais ipakilala sa amin sa susunod na araw. Ngunit sa kabila ng mga pahayag na iyon, naramdaman ko ang pagkakaroon ng hindi pagkakasunduan sa pagitan namin at ng ngayon. Isang pakiramdam ng pagiging dayuhan sa isang lugar na tinatawag niyang tahanan. Nang magtakip silim, nagsimula ng magpulong-pulong ang mga tao sa baryo. Tumayo si Bert at nagpaliwanag na kailangan niyang makipagkita sa mga matatanda sa kanilang komunidad. Inilagay namin ang aming mga gamit at naghanda ng ilang pagkain habang siya ay nagtungo sa isang lihim na pagtitipon. Hindi kami sigurado kung anong uri ng pagtitipon ito, ngunit sa pagkakataong iyon, isang pagnanasa na mangyari ang hindi namin alam ang nagsimula ng maglaro sa aming isipan.
Hindi nagtagal, nagsimulang magsalita si Bert mula sa malayo, at ang tunog ng kanyang boses ay nagbigay ng isang katahimikan na hindi namin kayang ipaliwanag. Iyon na ang simula ng hindi makakalimutang gabi sa aming buhay, isang gabi na nagbigay sa amin ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Matapos ang unang araw ng aming pagbisita, nagsimula kaming magseto sa aming mga kwarto sa bahay ni Bert. Ang gabi ay mahangin at malamig, at ang mga ilaw mula sa mga gasera ay nagbigay ng malambot na liwanag sa paligid ng bahay. Kahit na may mga kwentuhan pa kami bago matulog, nararamdaman ko na may mga bagay na hindi maipaliwanag. Habang tinitingnan ko ang mga ulap sa langit, may hindi tamang pakiramdam sa aking dibdib, parang may hindi kami nakikita, isang bagay na hindi namin matutukoy. Nagpasya akong magpahinga ng maaga. Ngunit ang mga alaala ng araw ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Habang ako ay nakahiga, nagsimula akong mag-isip tungkol kay Bert at sa mga sinabi niya tungkol sa buhay sa nayon. Para bang may mga piraso ng mga kwento na hindi niya kayang sabihin. Hindi ko maiwasang magtanong kung bakit tila may takot sa kanyang mga mata tuwing tinatanong siya tungkol sa kanilang komunidad. At habang ang mga iba sa amin ay abala sa paghahanap ng aliw sa kwentuhan, ako naman ay pinipilit pigilin ang mga tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Hindi nagtagal, nakatulog ako, ngunit ang mga panaginip ko ay nagsimulang magbago. Ang mga karaniwang panaginip ko tungkol sa mga alaala ng kabataan ay naging makulay at puno ng mga simbolo. Nasa isang kagubatan ako, at ang mga punong kahoy ay matataas at may nakalilitong mga anyo. Sa bawat kislap ng mga mata, may mga nilalang na tila nagmamasid sa akin mula sa dilim. Walang mga mukha, ngunit nararamdaman ko ang kanilang presensya. Sinasadyang may isang tinig na narinig ko, isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Ang boses ay parang nagsasabi, huwag magtangkang magtanong. Hindi ka handa. Nagising ako ng bigla, ang aking katawan ay puno ng malamig na pawis. Nasa silid pa rin ako, ngunit ang pakiramdam ko ay parang may isang bagay na sumunod sa akin mula sa aking panaginip. Nang bumangon ako at tiningnan ang paligid, lahat ay tahimik. Ngunit ang mga tunog ng kagubatan ay tila naririnig ko pa rin, at ang malamig na simoy ng hangin ay nagpaparamdam ng kakaibang kaba. Isang bagay ang tiyak, mayroong hindi nakikita, isang hindi matukoy na bagay na tila sumusunod sa amin sa bawat hakbang. Sumunod na gabi, nagsimula ang isa pang kakaibang karanasan. Ang ilang mga kaibigan ko ay nagkaroon din ng mga panaginip na may pagkakapareho sa aking naranasan. Ang isa sa kanila ay nagsabi na nakita niya ang sarili sa isang madilim na kagubatan, at may mga nilalang na lumilitaw mula sa likod ng mga puno. Sa bawat kislap ng mata, ang mga nilalang ay nagsisimulang magsalita, ngunit hindi nila mabanggit ang mga salita. Lahat kami ay nagkatinginan at napansin na may kakaibang koneksyon sa mga panaginip namin. Nagkaroon kami ng pakiramdam na ang aming pagbisita ay may malalim na dahilan na hindi kami matutukoy. Bilang grupo, nagsimula kaming mag-usap ukol sa aming mga nararamdaman. Naisip namin na maaaring ang kababalaghan ay dulot ng mga puok sa paligid ng ngayon. Ang lugar ay malapit sa kabubatan, at may mga kwento ang mga matatanda na nagsasabing ang mga kabubatan ay may mga nilalang na hindi kayang makita ng mga ordinaryong mata. May mga kwento rin ang mga kababayan ni Bert tungkol sa mga hindi makikita ngunit nararamdaman na presensya, lalo na kapag ang buwan ay mataas at ang hangin ay malamig. Sinasabi nila na ang mga nilalang sa kabubatan ay nagmamasid, at ang sinumang magtangkang mang-alam ay may masasaktan. Ngunit hindi kami nakatiis. Sa kabila ng mga kababalaghan, patuloy kaming nagtatanong, lalo na kay Bert. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap, nagpasya kaming itanong ang tungkol sa kanyang mga nararamdaman at kung ano talaga ang nangyayari sa nayon. Lahat kami ay nag-aalala at nagtataka kung may kinalaman ba sa aswang ang mga kwento ng mga kababayan ni Bert. Naramdaman ko na may tinatago siya sa amin at hindi ko alam kung paano ko ito tatahakin.
Nang magkwento si Bert ng mga kwento ng nayon, nagsimula kaming magtaka kung totoo ba ang mga ito. Isang kwento ang nagbigay sa amin ng malamig na kilig, isang kwento tungkol sa isang pamilya na nawawala sa kabubatan sa tuwing dumadaan ang puno ng bayabas. Ayon kay Bert, maraming taon na ang nakalipas, may isang pamilya na nakatakas mula sa isang aswang na matagal nang nakatira sa kabubatan. Nang mawala ng bakas ang pamilya, naging usap-usapan sa buong nayon na sila ay hindi na muling nakita. Ang kwento ay nagbigay sa amin ng takot na ang mga nilalang sa paligid ay maaaring may kaugnayan sa mga nilalang ng kadiliman. Habang lumipas ang mga araw sa nayon, hindi namin maiwasang magdalawang isip. Ang mga kwento ni Bert at ng kanyang mga kababayan ay nagsimula ng magtugma, ngunit may mga bahagi na kami ay naguguluhan pa. Ang bawat gabi na lumilipas ay tila nagiging mas mabigat, at ang mga nararamdaman naming kaba ay patuloy na sumasama sa aming mga katawan. Ang mga tunog mula sa kabubatan ay parang lumalapit sa amin gabi-gabi, at ang mga alingaungaw ay nagiging mas matindi. Isang umaga, nagpasya kaming magsimula ng isang masusing pagsisiyasat sa nayon. Pinili naming maglakad-lakad sa paligid ng baryo upang makuha ang mas malalim na pananaw sa lugar. Habang ang iba sa amin ay abala sa pakikipagkwentuhan sa mga tao, ako at ang ilan sa mga kaibigan ko ay naglakad patungo sa gilid ng kabubatan kung saan madalas naririnig ang mga hindi maipaliwanag na tunog. Tumango si Bert nang makita kami na papalapit sa kabubatan, ngunit may kakaibang pag-aalalang nakatago sa kanyang mata. "Huwag kayong masyadong magtagal doon," anya. "Mas mabuti sigurong magpahinga na lang kayo. Mahirap na." Ngunit hindi kami nakinig. Tumuloy kami sa kabubatan at nagsimulang maghanap ng mga palatandaan ng kung anong mga nilalang ang naroroon. Habang kami ay naglalakad, ang mga puno ng niyog at mga matatayog na kahoy ay tila nagiging higit na malamlam. Ang mga ulap ay nagsimulang magtipon-tipon sa ibabaw namin, at ang hangin ay tila lumalamig ng sobra. Ang bawat hakbang namin ay may kasamang kabuntot na tunog mula sa mga huni ng ibon at mga sibilisasyong likas sa kabubatan. Ngunit sa kabila ng mga tunog, may nararamdaman kaming katahimikan na nagbigay ng takot sa aming puso. Maya-maya, nakakita kami ng isang kakaibang marka sa lupa. Ito ay isang paikot-ikot na hugis, na parang may isang nilalang na gumapang mula sa gitna ng kabubatan patungo sa amin. Habang pinagmamasdan namin ito, nagkaroon kami ng isang pakiramdam na may mga mata na sumusunod sa aming bawat galaw. Wala kaming makita, ngunit ang pakiramdam ng kabang iyon ay hindi matitinag. Sinubukan naming magpatuloy sa paghahanap ng anumang palatandaan ng kababalaghan, ngunit sa bawat hakbang ay tila mas lumalapit ang mga mata na hindi namin kayang makita. Nagdesisyon kaming bumalik sa bahay ni Bert. Ngunit bago kami makabalik, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay sa amin ng takot na hindi maipaliwanag. Habang kami ay papalapit sa gilid ng kabubatan, may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Isang malalim na huni, na parang isang nilalang na sumusunod sa amin mula sa dilim. Tumigil kami at nagmasid, ngunit wala kaming nakitang anuman. Ang pakiramdam ng takot ay parang nagpapalakas, at ang mga pawis ay nagsimulang dumaloy sa aming mga katawan. Pagbalik namin sa bahay ni Bert, nagsimula ng magdilim. Isang kakaibang pakiramdam ang sumik sa aming mga isipan. Ang mga kwento ng kababayan ni Bert ay nagiging mas totoo habang ang gabi ay papalapit. Sa gabi ng parehong araw, nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa mga hindi pangkaraniwang kaganapan sa baryo. Si Bert ay nagsimulang magkwento ng isang kwento tungkol sa isang kasaysayan ng kanilang komunidad, isang kasaysayan ng mga tao na nawawala sa kabubatan at hindi na muling nakita. Ang mga pangalan ng mga nawawalang tao ay mga kababayan nila sa nayon, at ayon kay Bert, walang nakakaalam kung anong nangyari sa kanila. Isa sa mga kababayan ni Bert ay nagsabi na ang mga nilalang sa kabubatan ay may kakayahang magtago ng mga tao at hilahin sila sa dilim. Ang kagubatan, ani Bert,
ay hindi basta isang lugar na madali mong lalapitan. May mga nilalang dito na hindi basta pinapayagan ang mga tao na makialam. May mga kwento ang matatanda na ang mga nilalang sa kagubatan ay mga nilalang na may kapangyarihan. Ang mga aswang, mga manananggal, at iba pang nilalang ng kadiliman ay naroroon. At sila ang dahilan kung bakit hindi sila pwedeng palaging makilala ng mga tao. Habang nakikinig kami, nagkaroon kami ng pagdududa. Ang mga kwentong ito ay matagal nang naririnig sa iba't ibang dako ng bansa, ngunit ngayon ay nararamdaman namin ang kabang hindi maiwasan. May mga pagkakataon na kami ay naniniwala, at may mga pagkakataon na kami ay nag-aalinlangan. Subalit, sa mga sandaling iyon, hindi na namin alam kung anong dapat paniwalaan. Isang gabi, habang kami ay nag-isip at nag-uusap tungkol sa lahat ng ito, narinig namin ang isang malalakas na tunog mula sa labas. Ang mga tunog ay parang may mga nilalang na kumakaluskos at naglalakad sa paligid ng bahay. Kami ay nagtakbuhan at tumingin sa mga bintana, ngunit ang lahat ng kami lang ay naroroon. Wala nang iba pang tao, at ang mga tunog na iyon ay naglaho. Isang malamig na panginginig ang sumunod sa aming mga katawan. Ang mga tanong sa aming isipan ay naging mas matindi, may mga bagay ba talagang hindi kayang ipaliwanag? Ang mga gabi sa baryo ni Bert ay patuloy na nagiging mas mabigat. Ang mga panaginip namin ay nagsimula ng magkaroon ng mga paulit-ulit na tema. Isang gabing hindi ko makakalimutan, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi nang marinig ko ang isang hindi pwedeng ipaliwanag na tunog mula sa labas ng aming bintana. Isang mabigat na tunog ng mga yapak, at parang may isang nilalang na naglalakad sa paligid ng bahay. Tumayo ako, tinawag ang mga kasama ko, ngunit bago kami makalabas ng kwarto, ang tunog ay tumigil, parang may biglang umalis mula sa aming paligid. Habang ang mga kasama ko ay nagpatuloy sa kanilang mga pag-uusap tungkol sa mga aswang at mga nilalang ng kabubatan, ako ay nagsimulang mag-isip ng mas malalim. May isang bagay na tila hindi pa rin natutukoy, at yun ay kung anong klaseng mga nilalang ang talagang naroroon sa kabubatan. Hindi ba't ang mga kwento ni Bert tungkol sa kabubatan ay masyadong matagal nang narinig? Pati ang mga kwento ng mga matatanda sa nayon, bakit parang lahat ng ito ay nagsasabi ng parehong bagay? Ang mga nilalang sa kabubatan, ang nawawalang mga tao, ang kababalaghan ng buong nayon, lahat ng ito ay nagbabalik sa isang tanong, bakit kami? Bakit kami dinala dito? Isang araw, nagdesisyon kaming magtulungan upang tuklasin ang tunay na lihim ng kabubatan. Dito na nagsimula ang pinakamahalagang hakbang sa aming pag-unawa sa nangyayari sa lugar. Pinili naming hindi sumunod kay Bert at sa mga babala ng iba pang kababayan. Nais naming mas maintindihan ang mga kwento at mga alamat na iniiwasan ng lahat. Kailangan naming malaman kung ang mga bagay na aming nararamdaman at nakikita ay totoo o kathang-isip lamang. Pinili naming magsimula sa pinakamisteryosong bahagi ng kabubatan, ang pinagmumulan ng mga tunog at ang mga bakas ng mga nilalang na tila hindi madaling mapansin. Ang araw na iyon ay tila nagsimula ng mas magaan. Habang kami ay naglalakad patungo sa kabubatan, ang mga punong kahoy ay parang nagsisilbing gabay sa aming daraanan. Ang mga lilim ng puno ay bumabalot sa amin, at ang bawat tunog mula sa kabubatan ay tila nagpapalakas ng aming pangarap na matutunan ang lahat ng lihim ng lugar. Hindi kami natatakot, ngunit may mga pagkakataon na ang mga alingaungaw ng mga ibon at mga insekto ay nagiging malalim at mahirap ipaliwanag. Habang kami ay papalapit sa isang lumang puno na nasa gitna ng kabubatan, nagsimula kaming maghanap ng mga pahiwatig. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda, ang puno na ito ay may kaugnayan sa mga nilalang na namumuhay sa dilim. Sinasabi nila na ang mga aswang ay madalas magtago sa ilalim ng mga matatayog na puno, at ang mga nilalang ng gabi ay nagtatago ng kanilang mga lihim sa ilalim ng mga ugat ng mga punong ito.
Kami ay naghanap ng mga palatandaan, mga marka sa kahoy, mga bagay na maaaring magturo sa amin kung anong uri ng nilalang ang namumuhay sa kagubatan. Habang kami ay naghuhukay sa paligid ng puno, nakatagpo kami ng isang kakaibang bagay. Isang maliit na bato na may mga ukit na hindi madaling ipaliwanag. Ang mga ukit ay parang mga simbolo ng isang sinaunang wika, isang wika na hindi pa namin nakikita sa kahit anong libro o kwento. Napansin ko na may mga piraso ng mga palamuti na nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang mga palamuting ito ay may kakaibang disenyo at mga detalye na nagsasabi ng isang kwento ng isang sinaunang panahon. Sa gitna ng paghuhukay, naramdaman namin na may mga mata na patuloy na sumusubok sumunod sa aming bawat galaw. Habang nagsasagawa kami ng mas malalim na pagsusuri sa lugar, ang isang kakaibang tunog na parabang nanggagaling sa ilalim ng lupa ay nagsimula. Nagpalingon kami, ngunit hindi namin matukoy kung saan ito nagmumula. Ang tunog ay lumalakas at tila nagiging mas malapit. Tumingin kami sa paligid, ngunit wala kaming nakita kundi ang matayog na mga puno at mga makakapal na damo. Minsan, ang mga tunog na naririnig namin ay nagiging boses, ang isang boses na tila may mga pangalan na binanggit. Hindi namin alam kung totoo ito o bahagi lamang ng aming imahinasyon. Sa gitna ng takot at pagkabahala, bumalik kami sa aming pinag-umpisahan at nagsimula ng magtulungan upang magdesisyon. Ang mga simbolo sa bato, ang mga tunog, ang mga kababalaghan na naririnig namin, lahat ng ito ay tila nagsasabing may isang mas malalim na hiwaga sa kabubatan na hindi pa namin kayang matuklasan. Kami ay nagdesisyon na kailangan naming balikan ang mga ito. Ang mga pahiwatig na iyon ay nagsasabi sa amin ng isang bagay na hindi pa namin lubusang naintindihan, at sa huli, kami ay natututo na minsan ang mga bagay na hinahanap natin ay hindi ang mga simpleng sagot, kundi ang mga tanong na magdadala sa atin sa mas malalim na kasaysayan ng lugar. Ang mga kaganapan sa kabubatan ay nagsimula ng maging mas madalas at mas matindi. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay ni Bert, ang mga tunog ng kabubatan ay patuloy na umuukit sa aming isipan. Ang mga mata namin ay nakatutok sa mga lumang bahay at bakanting lupa ng baryo. Parang may isang puwersa na nag-uudyok sa amin upang bumalik sa nakaraan ng nayon, sa mga kwento na hindi pa namin ganap na nauunawaan. Kung may mga nilalang na nagtatago sa dilim, baka may mga tao din sa baryo na may alam tungkol dito. Sa susunod na araw, nagdesisyon kaming bumisita sa mga matatanda sa nayon. Si Lola Clara, ang matandang mang-ukit ng kahoy at isa sa mga pinakamatandang residente, ay kilala sa mga kwento ng nakaraan ng nayon. Ayon sa mga kababayan niya, siya ay may kaalaman sa mga sinaunang ritual at alamat ng kabubatan. Siya ang maaaring magbigay liwanag sa mga katanungan namin. Nang dumating kami sa kanyang bahay, sinalubong kami ni Lola Clara ng mainit na ngiti, ngunit sa mga mata niya ay may nakatagong alalahanin. Para bang may isang bagay siyang gustong sabihin, ngunit natatakot siya na baka hindi kami makayanan ang kanyang mga sasabihin. Habang kami ay nakaupo sa loob ng kanyang bahay, nagsimula siyang magkwento ng mga kwento na matagal nang nakalimutan. Ang kagubatan sa paligid ng nayon, anya, ay hindi basta kagubatan lang. Dati, ito'y isang sagrado at pinagpala na lugar. Ngunit isang araw, may mga nilalang na dumating, mga nilalang mula sa dilim, mga aswang na naglalakad sa gabi. Sinasabing ang mga unang tao ng nayon ay nakipagkasundo sa mga nilalang upang protektahan ang kanilang mga lupain. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kasunduan ay nasira. Bumuntong hininga si Lola Clara bago siya nagpatuloy. May mga nilalang na naninirahan sa kabubatan, hindi sila basta aswang, kundi mga nilalang na may mga sinaunang kapangyarihan. Sila ang mga tagapag-alaga ng kabubatan. Hindi nila nais na magdulot ng kasamaan, ngunit kapag may mga tao na nakakagambala, may mga bagay na nangyayari. Ang kasunduan na ito ay naputol nang dumating ang isang puok na hindi pinapayagan ng mga nilalang sa kabubatan, isang puok na puno ng kasamaan.
Kaya't nagsimula ang mga nawawala, nagsimula ang mga kababalaghan. Nakatingin kami kay Lola Clara nang may mga mata ng pangunawa at takot. Ano ang nangyari sa mga unang tao na nakipagkasundo? Tanong ng isa sa mga kaibigan ko. Si Lola Clara ay umiling, ang kanyang mga mata ay parang nalulumbay sa nakaraan. Hindi nila kayang harapin ang nilalang na dumating sa kagubatan. Sinira nila ang kasunduan at naging sanhi ng pagkawala ng ilang pamilya. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam, may isang nilalang na nagtatago sa ilalim ng kagubatan. Isang nilalang na may higit na kapangyarihan, isang nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Habang patuloy si Lola Clara sa kanyang kwento, nararamdaman namin ang pag-akyat ng kaba sa aming mga dibdib. Ang bawat salita na lumalabas mula sa kanyang bibig ay tila nagsisilibing hudyat ng isang malalim na hiwaga na gusto naming matuklasan. Ang nilalang na ito, dagdag niya, ay tinatawag nilang manananggal. Ngunit hindi tulad ng iba, ito ay may kakayahang magtago sa loob ng mga katawan ng mga tao. Kaya't minsan, mahirap malaman kung sino ang tunay na kaibigan o kalaban. Naging tahimik ang buong paligid pagkatapos ng kanyang sinabi. Para bang ang bawat isa sa amin ay nagsusuri ng mga detalye at nag-iisip ng mga posibilidad. Ang kwento ni Lola Clara ay nagbigay sa amin ng mas malinaw na larawan ng nangyayari sa nayon. Ang kagubatan ay hindi isang lugar na maaari mong basta-basta pasukin, at ang mga kwento ng nawawalang mga tao ay may malalim na pinagmulan. May mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo, at may mga pok sa paligid ng nayon na pinagmumulan ng mga kababalaghan. Matapos ang aming pag-uusap, nagpasya kaming bumalik sa kabubatan at magsagawa ng isang mas malalim na pagsusuri. Kung ang mga kwento ni Lola Clara ay totoo, kailangan naming maghanda para sa anumang maaaring mangyari. Babalikan namin ang mga palatandaan na natagpuan namin sa kabubatan, at susubukan naming matutunan ang tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. May mga kasunduan na nasira, at maaaring kami ang mga susunod na magbabayad ng presyo. Sa gabing iyon, bago kami matulog, nagtipon kami sa paligid ng isang malaking apoy at pinag-usapan ang mga susunod na hakbang. Kung may nilalang na nagtatago sa kabubatan, kailangang malaman namin kung paano ito maiiwasan o makontrol. Ngunit alam namin na hindi magiging madali. Ang gabing iyon ay nagbigay sa amin ng isang malinaw na layunin, hindi kami titigil hanggang hindi namin natutuklasan ang buong katotohanan ng kabubatan, ng baryo, at ng mga lihim na itinagong matagal na panahon. Pagkatapos ng aming pag-uusap kay Lola Clara, nagpatuloy kami sa aming misyon na tuklasin ang mga lihim ng kabubatan. Ang gabing iyon ay nagsilbing isang turning point sa aming kwento, kung saan ang aming mga takot ay hindi na lamang mga kwento ng nakaraan, kundi mga bagay na may buhay at kakayahang magbago ng aming mga pananaw. Ang mga bagay na hindi namin kayang ipaliwanag ay tila nagsimulang magkatotoo, at kami ay unti-unting nahulog sa isang mundo ng kababalaghan na hindi pa namin kayang ganap na paghandaan. Bago kami pumasok sa kabubatan, pinili naming maghanda. Nagdala kami ng mga kagamitan, hindi lamang para maghanap, kundi para protektahan ang aming mga sarili mula sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Ang mga kagamitan na dala namin ay mga gamit na sinasabing may kakayahang pumatay ng mga nilalang ng dilim, mga kahoy, mga pangil, at iba pang gamit na may kaugnayan sa mga sinaunang ritual. Tinutulungan kami ni Bert na maghanda ng mga bagay na ito, dahil siya ang may alam tungkol sa mga sinaunang paraan ng proteksyon laban sa mga nilalang ng kabubatan. Habang lumalapit kami sa kabubatan, ang lahat ng aming naririnig ay ang kalikasan, ang mga huni ng ibon, ang rustling ng mga dahon, at ang hangin na dumadaan sa gitna ng mga puno. Ngunit sa kabila ng mga tunog na ito, may isang matinding katahimikan na nagsimula ng bumalot sa paligid namin. Para bang ang lahat ng buhay sa kabubatan ay tumigil sa pagtulak ng oras. Ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw, at ang mga hayop ay naglaho sa kanilang mga taguan. Nasa kalagitnaan kami ng kabubatan nang mapansin namin ang isang kakaibang pagbabago.
Ang mga puno, na karaniwang matayog at malalakas, ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang mga katawan ng mga puno ay nagiging mas malalaki at mas matigas, at ang kanilang mga sanga ay nagsimulang magkasunod-sunod na yumuko, parang may isang invisible force na nagdidikta ng kanilang galaw. Ang mga ugat ng puno ay nag-umapaw mula sa lupa at para bang may mga mata na sumunod sa aming mga galaw. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, napansin namin ang isang liwanag mula sa kalagitnaan ng kagubatan. Hindi ito parang liwanag ng araw o apoy, ang liwanag ay may kakaibang glow, isang liwanag na tila may kalakip na misteryo at kadiliman. Dahan-dahan kaming lumapit sa liwanag, na parang tinatawagan kami upang sumunod. Sa bawat hakbang, nararamdaman namin ang mas malalim na kabang hindi kayang ipaliwanag. Nang kami ay makarating sa liwanag, nakita namin ang isang malaking kuweba, isang lugar na tila naging sentro ng mga kababalaghan. Sa loob ng kuweba, nakita namin ang isang nilalang na matagal nang iniiwasan ng mga tao sa baryo. Hindi ito ang karaniwang anyo ng aswang na naririnig namin sa mga kwento. Ang nilalang ay may katawan ng isang tao, ngunit may mga mata itong kumikislap ng dilim. Ang balat nito ay parang kahoy, ngunit ang mga ito ay nagbabago ng kulay, mula sa itim patungo sa pula, at paminsan-minsan ay kumikislap ng asul. Ang nilalang ay nakatayo sa gitna ng kuweba, at ang mga mata nito ay nakatingin sa amin ng may malalim na pagkaunawa. Ang mga mata nito ay parang mga mata ng isang nilalang na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Isa-isang nilapitan kami ng nilalang, ngunit hindi kami umatras. Ang mga gamit na dala namin ay nagsimulang magbigay ng kakaibang aura ng proteksyon, ngunit ang nilalang ay hindi nakaramdam ng anumang takot. Sa halip, ang bawat hakbang nito ay nagbigay ng isang pakiramdam na kami ay sinusubok, na kami ay tinatanong kung handa kami para sa mga kasunod na kaganapan. Bakit kayo nandito? Tanong ng nilalang, ang boses nito ay parang hangin na dumadampi sa aming mga tainga. Hindi kami nakasagot agad, ngunit nararamdaman namin ang pagkabahala at takot. Hindi namin alam kung paano sasagutin ang tanong na ito, sapagkat ang nilalang na ito ay hindi ordinaryo, hindi ito isang aswang, hindi ito isang manananggal, at hindi ito isang nilalang na basta-basta mapapaalis. Ang nilalang ay may sariling layunin, isang layunin na hindi namin pa kayang maintindihan. Ngunit bago pa kami makapagbigay ng sagot, nagsimula itong magkwento. Kami ang mga tagapagtanggol ng kagubatan, ang nilalang ay nagsimulang magsalita ng may paggalang. Kami ang mga nilalang na narito upang itaguyod ang balanse ng kalikasan. Ang mga tao ng inyong baryo ay nagsimula ng manghimasok sa aming teritoryo, at ang kasunduan na dating umiiral ay nasira. Kami ay hindi humihingi ng labis, kundi ang isang bagay na simple, ang respeto sa kalikasan at sa aming mga batas. Habang nagsasalita ang nilalang, nagkaroon kami ng mas malinaw na pangunawa sa mga nangyayari sa baryo. Ang kagubatan at ang mga nilalang nito ay hindi isang simpleng takot. May mga dahilan kung bakit ang mga tao ay nawawala, at may mga dahilan kung bakit ang mga kababalaghan ay nangyayari. Ang nilalang na ito ay nagsusulong ng balanse, ngunit ang mga tao ay hindi nakikinig. Matapos naming marinig ang mga paliwanag ng nilalang, ang bawat isa sa amin ay napaisip. Hindi na kami naniniwala na ang mga kaganapan sa nayon ay simpleng mga kababalaghan o kwento lamang. Ang kagubatan ay may sariling buhay, at ang mga nilalang na naroroon ay may mga layuning malalim at sagrado. Ang kanilang mga aksyon ay may mga dahilan na hindi kami, bilang mga tao, agad na mauunawaan. Para bang kami ay pinipilit nilang intindihin ang mga hangarin nila sa kalikasan at ang pangangalaga sa balanse ng buong ekosistema. Habang ang nilalang ay patuloy na nagkukwento, napansin namin na ang aming mga takot ay unti-unting nawawala at pinalitan ito ng isang uri ng pagkaunawa at respeto. Lahat kami ay nakatayo sa harap ng nilalang na ito, at sa mga mata nito ay makikita ang isang pagnanais na kami ay magbalik loob at maging bahagi ng mas malalim na kasunduan sa kalikasan.
Hindi kami mga kalaban, ang nilalang ay nagpatuloy, ngunit kami ay nagtatanggol lamang ng aming teritoryo. Ang balanse ay nasira, at kung patuloy ang mga tao sa pag-abuso sa kagubatan, magkakaroon ng mas malupit na konsekwensya. Matapos ang mga sagot na ito, nagpasya kami na makipagkasunduan sa nilalang. Ang kagubatan ay hindi para wasakin o gawing isang lugar ng takot. Ito ay isang sagrado at buhay na entidad, at sa pagtanggap namin sa mga nilalang at sa kanilang layunin, kami ay nakatanggap ng mas malalim na kaalaman tungkol sa kanilang mundo. Nagpasya kami na hindi na kami maghahanap ng mga pahiwatig na magdudulot ng takot at pagkabahala sa baryo, kundi kami ay magiging tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng mga nilalang ng kagubatan at ng mga tao sa nayon. Bago kami umalis sa kuweba, binigyan kami ng nilalang ng isang gabay, isang piraso ng isang sinaunang kahoy na may mga ukit na kumakatawan sa kasunduan. Ang simbolong ito ay magsisilbing gabay nyo, wika ng nilalang, kapag kayo ay muling magbalik sa kabubatan at magsimula ng bagong pakikitungo sa mga nilalang ng kalikasan. Bumalik kami sa baryo na may mga bagong pananaw. Hindi na kami mga takot na taga-baryo na natatakot sa bawat gabing dumaan. Kami ay naging mga tagapangalaga ng isang mahalagang balanse na hindi lang para sa kabubatan, kundi para rin sa amin, mga tao ng ngayon. Habang kami ay papauwi na, naramdaman namin ang isang pagbabago sa hangin. Para bang ang buong kagubatan ay sumasang-ayon sa aming desisyon, at ang mga puno ay muling tumuwid, nagbigay ng liwanag sa aming daraanan. Sa huling pagkakataon, ang mga mata ng mga nilalang ng kagubatan ay nagsilbing gabay namin. Alam namin na kami ang magiging mga susunod na mga tagapangalaga ng kasunduan sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga nilalang ng kagubatan. Sa pagbalik namin sa baryo, walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit ang aming mga puso ay puno ng pag-asa. Ang takot na minsan naming naramdaman ay naging mas malalim na kaalaman at respeto sa mga nilalang na hindi namin lubos na nauunawaan noon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming magsaliksik at magbahagi ng mga kaalaman na natutunan namin mula sa mga nilalang ng kagubatan. Sa bawat paghuhukay sa kasaysayan ng nayon, natutunan namin na hindi sapat ang simpleng takot sa mga nilalang. Ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng respeto at pag-unawa sa kanilang mga layunin, at ang pagtanggap na ang mundo ay isang lugar ng balance, na kung susundin, ay magiging mas tahimik at mas maayos para sa lahat. Ang kwento namin ni Bert at ng kanyang mga kasama ay hindi nagtapos sa pagkatalo ng mga aswang o nilalang ng kagubatan. Ang kwento ay isang paglalakbay, isang proseso ng pag-unawa, pagkatuto, at pagresolba ng mga alalahanin na lumitaw mula sa mga kababalaghan na nagpapalakas sa baryo. At sa bawat hakbang namin, ang bawat desisyon ay naging bahagi ng mas malalim na koneksyon sa kalikasan, at sa kabubatan na nagtatago ng mas maraming lihim kaysa sa maaari naming ipaliwanag.